Na-experience mo na ba yung parang sinuklian ka ng universe dahil sa kabutihang ginawa mo? Tipong simpleng tulong lang ang binigay mo tapos biglang dumating ang isang biyaya na sobrang unexpected. Ang tawag dyan, good karma. Sabi nga nila, ang magandang asal ay kaban ng yaman. Hindi lang pera ang yaman, kundi pati swerte at biyayang hindi mababayaran. Kaya kung feeling mo medyo malas ka lately, baka oras na para magpakabait, di ba? Malay mo, sa simpleng kabutihan, dumating din ang gantimpala. Parang sa mga kwento natin ngayon, mga tao na naging mabuti sa kapwa at sinuklian ng napakalaking biyaya. Tara, pag-usapan natin yan. Number 6. Job Interview. Matapos ang matagal na panahon ng paghahanap ng trabaho, sa wakas, may interview na si Jimmy para sa isang posisyon bilang mekaniko. Nag-ready na si Jimmy at nagsuot ng kanyang pinakamagandang damit para sa job interview. Habang naghihintay sa bus stop, may nakita siyang matandang lalaki na hindi ma-start ang kotse. Bilang isang mekaniko, naisip ni Jimmy na tulungan ng matanda. Kaso nga lang, malapit na ang oras ng kanyang interview. At kung tutulungan niya ito, baka malate siya. Pero hindi niya rin maatim na pabayaan lang ang matanda sa gitna ng daan. Kaya lumapit siya sa matanda at inayos ang kotse. Nang matapos, sobrang tuwa ng matanda at gusto siyang bayaran ito. Pero tumanggi si Jimmy. Bilang pasasalamat, niyaya na lamang ng matanda si Jimmy na ihatid sa kanyang interview. Dahil malilate na siya, pumayag si Jimmy at sumakay sa kotse ng matanda. Habang nasa biyahe, kinakabahan si Jimmy dahil marumi pa ang kanyang mga kamay at medyo gusot na ang kanyang damit. Pero sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Inisip na ang mahalaga ay makarating siya sa oras para sa interview kahit anong maging resulta. Pagdating sa interview, napansin ni Jimmy ang ibang mga aplikante na malinis at maganda ang damit. Naisip niya na mukhang mahihirapan siyang makipagkompetensya. Kinakabahan siya habang naghihintay. Iniisip niya kung paano may papaliwanag ang kanyang itsura. Nang tinawag na siya para sa interview, huminga siya ng malalim at pumasok sa opisina. Pero laking gulat niya nang makita kung sino ang nakaupo sa likod ng mesa. Ang matandang tinulungan niya kanina. Siya pala ang general manager ng kumpanya. Ayun, on the spot, na-hire agad si Jimmy. Nakita kasi nung manager kung gaano siya kabait at kasipag. Nice one, Jimmy! Kaya minsan, magaan din talaga sa pakiramdam na maging selfless. Kahit may posibleng consequence para sa'yo. Kasi malay mo, may babalik din sa'yo ang kabutihang ito sa mga hindi mo inaasahang paraan. Number 5. Lucky Uber Ride. Habang nagmamaneho ang kanyang Uber, sinundo ni Latonia ang isang pasahero na nagpakilalang Kevin. Sa kanilang biyahe, naging magaan ang kanilang tsikahan at nagsimulang magkwentuhan tungkol sa kani-kanilang buhay. Hindi nagtagal, na-share na ni Latonia ang kanyang mga karanasan at pinagdaanan sa buhay. Sinabi ni Latonia kay Kevin na 16 years old pa lamang siya nang maging single mom. Kahit nagkaroon siya ng malaking responsibilidad sa murang edad, hindi siya sumusuko sa pangarap niyang maging criminal justice expert. Pero syempre, dahil hindi biro maging single mom, kinailangan niyang huminto muna sa pag-aaral at magdoble kayod para sa pamilya at para sa kanyang pangarap. Ang dami niyang trabaho na pinasukan, hairdresser sa umaga, Uber driver sa gabi at nag-aalaga ng anak pag-uwi. Pero kahit anong sikap, kulang pa rin ang kita niya at mukhang matatagalan pa bago niya maipagpapatuloy ang kanyang degree. Kahit ganun, masiyahin pa rin si Latonia at positibo sa kanyang buhay. Hanggang sa naibaba na ni Latonia si Kevin. Pero dala ni Kevin ang nakakaantig na kwento ni Latonia. Pero hindi pala iyon ang huli nilang pagkikita. Ilang araw ang lumipas, may tumawag kay Latonia mula sa eskwelahan. Pwede na raw siyang mag-enroll ulit. Nagulat siya dahil wala naman siyang pambayad. Pero ang nangyari, si Kevin pala na naging pasahero niya ang nagbayad ng tuition. Kahit isang stranger lang siya, dahil sa nakaka-inspire na kwento ng kasipagan at pagpupursige ni Latonia, gusto niyang matulungan ito na makapagtapos. Dahil sa isang Uber ride, nagbago ang buhay ni Latonia. Graduate na siya at pinuntahan pa ni Kevin sa kanyang graduation. Ngayon, ang dating Uber driver, malapit nang matupad ang pangarap na maging isang criminal justice expert. Number 4. Super Chuper. Si Curtis Jenkins ay isang jolly na school bus driver mula sa Texas. Sa kanyang experience na paghahatid sundo sa mga estudyante, alam niya kung gaano kahalaga ang personal encouragement para sa mga bata. Kaya naman, mayroon siyang unique na paraan ng pagtatrabaho kung saan nagbibigay siya ng personal na regalo sa mga batang sumasakay sa kanyang bus tuwing may special occasions gaya ng birthdays. Alam ni Curtis na ang tamang regalo sa tamang tao ay pwedeng magbigay ng inspirasyon at encouragement. Katulad na lamang ng pag-share ng isang bata sa kanya ng isinulat nitong maikling kwento. Ang ginawa ni Curtis, ipinaprint niya ang cover ng kwento sa isang t-shirt para sa bata. Simple lang, pero isipin mo kung gaano kasaya yung bata na makita ang kanyang kwento sa isang t-shirt. Pero kay Curtis, isa itong paraan para ma-encourage yung bata na ituloy ang pagsusulat.
Dahil sa mabubuting gawa ni Curtis, naging espesyal siya sa puso ng mga bata. Para sa kanila, si Curtis ay hindi lang basta driver ng bus, kundi isang taong talagang nagmamalasakit sa kanila. Isa sa mga bata na hiwalay ang mga magulang ay nagsabi na sana si Curtis na lang ang kanyang tatay. Hindi man sinasadya ni Curtis, naging halimbawa siya ng mabuting magulang para sa mga batang nangangailangan ng karagdagang suporta at pag-unawa. Hindi naman nangarap si Curtis na makatanggap ng reward para sa kanyang mga ginagawa, na lahat ay galing sa sarili niyang bulsa. Pero noong 2019, nang maging national news ang kanyang kwento, may anonymous na viewer ang nag-reach out sa paaralan at nagregalo kay Curtis ng bagong kotse. Bukod dito, na-promote si Curtis at ngayon ay nagtuturo na rin sa ibang staff kung paano makisama ng mas mabuti sa mga estudyante. Katulad ni Curtis, pwede tayong maging inspirasyon sa mga tao sa paligid natin, lalo na sa mga bata kahit sa pinakasimpleng bagay. Number 3. Lemonade for the Bikers. Isang araw, habang nagmamaneho si Darren Sturge sa Chile, Indiana, nakakita siya ng ilang bikers na naaksidente sa kalsada. Miyembro pala ang mga ito ng Milwaukee Irons Motorcycle Club. Kahit off-duty si Darren, hindi siya nag-atubiling huminto at tumulong. Kasama pa ang kanyang batang anak na babae, inasikaso nila ang mga bikers. Sinisigurong safe at komportable ang mga ito habang hinihintay ang emergency services. Dahil sa pangyayaring iyon, naging magkaibigan si Darren at ang mga bikers at nanatiling konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng social media. Fast forward to 1 year later, nakita ng mga bikers sa Facebook na may lemonade stand pala ang anak ni Darren. Kaso nga lang, parang wala pang masyadong customer. Naisip ng mga bikers na ito na ang chance nila para suklian ang tulong ni Darren. Kaya naman nagplano sila ng isang surprise. Dumating ang mga bikers sa lemonade stand pero hindi lang isa o dalawa. More than 30 bikers ang dumating at naka-full leather outfit pa, mukhang matatapang at tigasin. Nakapark ang mga motor nila malapit sa stand at isa-isa silang bumili ng lemonade. Sobrang saya ng anak ni Darren at si Darren naman talagang na-touch sa ginawa ng mga bikers. Dahil sa nakaaantig na kwentong ito, naging international news ang pangyayari at kumalat sa social media. Pinatunayan nila na ang pagtutulungan ay maaaring maging simula ng isang mahaba at masayang pagkakaibigan. Number 2. $20 para sa mosque. Si Jack Swanson ay isang 7-year-old na bata mula sa Pflugerville, Texas. Pangarap niya ang magkaroon ng brand new iPad. Kaya pinag-iipunan niya ito mula sa kanyang baon hanggang sa perang nakikita niyang pakalat-kalat. Hanggang sa umabot na ang kanyang ipon ng $20. Malaki na para sa isang bata katulad ni Jack. Kaso nga lang, isang araw may narinig siya sa balita. May mga vandals na sumira sa isang mosque sa kanilang bayan. Nang marinig niya ito, hindi siya nag-atubiling ibigay ang kanyang buong ipon para makatulong sa pag-aayos ng mosque. Yung ipon na pinaghirapan ng isang 7-year-old para sa iPad ay kusa niyang ibinigay para sa iba. Ang cute! Kumalat ang balita tungkol sa kagandahang loob ni Jack sa American Islamic community. Umabot ito kay Arsalan Iftikhar, isang Muslim lawyer at author. Naantig ang puso ni Iftikhar sa ginawa ni Jack. Kaya naman, bilang pasasalamat, pinadalahan niya ang bata ng bagong iPad na matagal niyang pinangarap. Kahit bata pa si Jack, ipinakita niya na ang kabutihan ay walang edad. Kaya kahit gaanong kaliit ang maitutulong mo, malaking bagay ito para magpadala ng mensahe ng pagmamalasakit sa iba. Good job, Jack! Number 1. Missing Chihuahua. May kakaibang kwento rin ng isang social media user na tatawagin nating Push. Nagmamaneho siya isang araw nang makakita siya ng poster ng nawawalang Chihuahua. Nagpatuloy siya sa pagdadrive. 20 miles later, biglang may tumatakbong maliit na aso sa harap ng kotse niya. Nako, muntik pang makasagasa si Push. Buti na lang at safe naman ang aso. Kaya naman, kinuha niya ito at dinala sa bahay ng may-ari. Tuwang-tuwa ang may-ari at naiyak sa sobrang saya na makitang muli ang love na love nilang Chihuahua. Masaya para kay Push na makatulong sa may-ari ng aso at maibalik ito ng ligtas. Pero, nung paalis na si Push, ayaw nang umandar ng kotse niya. Sirang-sira na yung lumang sasakyan. Nakita ito ng may-ari ng Chihuahua. Esakto naman, yung anak nilang babae ay nakaka-graduate lang ng college at binibenta na nila ang kotse nito. Kaya ibinigay nila ang kotse kay Push dahil para sa kanila, malaking bagay ang nagawa niya para maisauli ang Chihuahua. Akalain mo nga naman, sa simpleng pagtulong sa isang nawawalang aso, nauwi niya pa ang bago niyang kotse. Kaya sa susunod na may makita kang poster ng nawawalang alagang hayop, tignan mo mabuti, baka yan na pala ang susi sa iyong swerte. Pero seryoso, laging tandaan, good things come to good people. Oo, hindi laging madali ang maging mabait, lalo na sa mundong minsan ay hindi patas. May mga mababait na nagagantimpalaan,
pero meron ding inaabuso. Kaya naman, hindi mo kailangang maging perpekto o sobrang bait sa lahat ng oras. Ang mahalaga, piliin ang tama, magkaroon ng respeto at ipakita ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.